Para ma-explain natin ano kung paano natin mapapataas ang ating SSS, papaano ba natin mapapataas ang ating SSS sa pension, ito po yung kailangan nating gawin, no? Kailangan i-maximize natin, no? Nasa maximum tayo na monthly salary credit or MSC sa huling 5 taon ng ating paghuhulog. So, gamitin natin itong 17 years na example, no, as number of years ng contribution natin. Mahalaga na doon sa last 5 years ay tayo ay ano, no, ang gagawin natin diyan, maximum yung ilalagay natin na um, ano to? Maximum yung ilalagay natin na ay ano nangyari? Hindi gusto ko ayan. Ayan, okay. So maximum yung ilalagay natin na um, MSC, no? Yun dapat yung ating igo-goal. Okay? Kasi yung huling 5 taon na yan, yung MSC mo, yaan yung magiging basehan sa pagkuha ng tinatawag na average monthly salary credit. Okay? So, dito sa 13, 14, 15, 16, 17 years, no? Sa ito yung last 5 years dito sa example na ginagamit natin. So, titignan nila yung contribution mo diyan, no? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 so 60 contributions lahat 'yan, no, for yan yung last 5 years natin. So, kung hindi ka naglagay ng maximum MSC mo, kasi ang maximum na monthly salary credit ngayon ay nasa 20,000 pesos. So, kung hindi ka naka-maximum salary credit, for example, ito, no? So, 16, 17, 18, 19,000, 20,000. So, hindi siya naka-maximum. Mas maliit yung makukuha mo na average monthly salary credit, yun yung gagamitin para sa pag-compute ng pension. So itong AMSC natin, no, iko-compute 'yan. So ito total lahat, no, yang monthly salary credit mo na yaan. Okay? So tinotal ko na para sa inyo para hindi tayo mahirapan. So ang AMSC ay equivalent to 1,080,000 pesos. Tapos i-divide natin by the number of months which is 60. Kaya nga siya tinatawag na AMSC, di ba? So average na AMSC 1,080,000 divided by 60 is equal to 18,000 pesos. Okay? So bakit ba napakahalaga nitong AMSC na ito? Kasi kapag titingnan natin yung ating mga SSS pension formulas, ano, yung AMSC ang ano isa sa mga mahahalagang figures na kailangan nating tignan. Ulitin lang natin ha para makita ninyo. Yung AMSC saan siya nanggaling? Sa last 60 months na MSC mo, kinukuha yung average na yun. No? So, yan, no? Nagiging bahagi siya ng mga pension formulas natin. Kaya, yun yung isa no, na kailangan natin na gawin. Kailangan naka-maximum tayo sa ating AMSC. Okay? And then, yung susunod naman, no, balik tayo dun sa ating example kanina na 17 years of contribution. Yung contributions mo before yung last 5 years na yan. So, yung last 5 years natin, di ba, 13 to 17th year yon. Yung year 1, 1 to 12 mo, yan yung 5 years contributions before the last 5 years. Hindi nagmamatter yung MSC. Kasi ang nagmamatter po dyan ay yung bilang ng contributions, yun yung binibilang, no? Hindi yung MSC. Okay? So, kaya doon sa last 5 years natin, ang gagawin natin, ima-maximum natin na 20,000 yung ating MSC. Okay? Tapos, before that, kahit na hindi tayo naka-maximum, okay lang. Okay? Yun. Tapos, so kung titingnan natin, Sir Vince, bakit mo sinasabi na ang maximum, no? Ang maximum na MSC ay 20,000 pesos. Samantalang, ang nakikita namin ngayon sa SSS ay 30,000 ito, no? May sagot tayo diyan ha kung ano yung kung bakit ganyan. Okay? So, makikita natin no na sa regular MSC natin
2024 at 2025 onwards, no? Regular ay 20,000. Pero ang maximum MSC natin for 2024 ay 30,000. For 2025, ito naman ay 35,000. Okay? So ano yung 10,000 at 15,000 pesos na pagitan dyan? Yan po yung tinatawag natin na My SSS Pension Booster. Okay? Which is, para maintindihan natin na mabuti, ano, ay bahagi ng tinatawag ko na SSS Retirement Building Blocks. So yung kasing SSS Retirement Building Blocks natin, meron tayo yung regular, yan yung 20,000 pesos. Meron tayo yung pension booster, no, na dating tinatawag na WISP at saka WISP Plus. So yung WISP ay up to 30,000, yung WISP Plus ay anything in excess of 30,000 for 2024. Okay? So, yan yung ating retirement building blocks. So, balik tayo dito sa formula, no? Dito sa formula na ito, sa pag-research ko, no, karamihan sa mga SSS members ay magiging advantageous sa kanila yung option 2, which is 40% of AMSC plus 1,000 pesos. Kung ang naging contributions mo ay 120 to 240 contributions. Yung kung 120 to 240 contributions yung SSS mo, no? Yung option 2 na na formula ang pinaka makapagbibigay sa iyo ng mataas na regular pension. Okay? So kung babalikan natin itong example natin kanina na monthly pension na 18,000 pesos, no, na AMSC, okay? So kung i-apply natin sa formula natin yan, no, na 40% of AMSC plus 1,000, so 40,000 times 18,000 will give us 7,200 plus 1,000. So ang magiging monthly pension mo niyan ay 8,200 pesos. Okay? So ito yung hindi pa naka-maximum yung ating AMSC. Ngayon, kung gagawin natin na maximum siya, kasi ito 16, 17, 18, 19, 20, di ba? So kung gagawin natin for example na 20,000 lahat yan, so naka-maximum lahat siya, no? Magkano yung magiging pension? Okay? So that's 1.2 million pesos divided by 60. Pag tinotal natin yung 20,000 na yon, no, by yung total niyan, 20,000 times 60 months is actually 1.2 million. Okay? So kung 20,000 yung ating average AMSC, magkano yung magiging pension? So that's 40,000 times 20,000 plus 1,000 pesos. So that's 8,000 plus 1,000 pesos will give us 9,000 pesos. So instead na 7,200 pesos yung iyong pension, no, kanina na 18,000 yung ating AMSC, 9,000 ang magiging monthly pension mo dito with the maximum AMSC of 20,000. Okay? So, ayan ha, sana naintindihan ninyo. Pero, meron ding isa pa na kailangan tayo na i-consider. So, AMSC yon, di ba? AMSC. Ang susunod naman ay ang CYS o ang tinatawag na Credited Years of Service. Itong credited years of service ay binibilang niya kung ilan yung naihulog mo kada taon, no? Kung ilan yung naihulog mong contribution sa SSS, hindi magkano ha, ilan. So for example, itong sa credited years of service na ito, mas magiging pinaka-advantageous siya kung nakapaghulog ka ng 240 contributions and above. Okay? So, ang magiging magandang option dito ay yung option 1 sa SSS pension formulas, which is 1,300 plus 20% of AMSC plus 2% times AMSC multiplied by CYS minus 10. Okay? So, ano ngayon yung gagawin natin? Dun sa example natin na 17 years, pararamihin dapat natin yung credited years of service natin.
Ibig sabihin, habang mas mahaba kang naghuhulog sa SSS, mas lalaki yung pension mo, no? So kanina 120 months to 240 months ay nasa 9,000 pesos lang pag maximum yung AMSC natin. Pero kung itutuloy-tuloy natin siya, no, na marami tayong years ng hulog, okay? So instead na 17 years ay maghuhulog tayo for 40 years, for example. So yung 40 years natin na yan yung ating magiging credited years of service. So kung meron tayong maximum na AMSC na 20,000 tapos meron tayong 40 years of credited years of service, yung option 1 ang pinakamagandang gagamitin natin na formula, okay? Sa pension formula. So yung CYS natin, papalitan natin ng 40. Yung AMSC naman natin ay papalitan natin ng 20. Okay? So i-simplify natin. 1,300 pesos plus 20% times 20,000 is equal to 4,000 pesos plus 2% times 20,000, ito ay magbibigay sa atin ng 400 times 40 minus 10. Yung 40 minus 10 na yan ay equivalent sa 30. So 400 times 30 will give us 12,000. So i-simplify natin ito. 1,300 plus 4,000 plus 2,000 will give us 17,300 monthly pension. O, di ba? I-compare mo naman yan kanina doon sa ating 9,000 lamang na monthly pension, di ba? O, ito yung ating monthly pension kanina sa average monthly salary credit na 20,000 pesos, pero ang hulog lang natin ay 120 to 240. Ngayon, kapag 240 and above ka na, dito sa example natin, ginawa natin na 40 years tayo na nag-contribute sa SSS, no? Tapos yung last lang yung maximum na 5 years, kahit yung prior years natin ay hindi na maximum yung contribution natin, okay lang. Ang ating pong magiging monthly pension ay 17,300 pesos. O, di ba? Kaya ano yung susi natin diyan? Last 5 years, maximum monthly salary credit dapat yung ating binabayaran na contribution. Tapos dapat marami tayong credited years of service na babayaran para tumaas ang ating monthly pension. Pero ang tanong, sapat ba yung 17,300 pesos na monthly pension? Okay? Sa tingin ko, pag nag-retire tayo, no, hindi yan sapat dahil sa inflation. So ano ngayon yung ating magiging kasagutan para dyan? Ang inflation buster natin, yung WISP Plus o kaya yung WISP, which is actually our pension, my SSS pension booster. No? Sa retirement building blocks natin, yung WISP at saka WISP Plus, yan yung ating my SSS pension booster, no? So, hindi na WISP at WISP Plus ang tawag natin, kundi my SSS pension booster. Yung WISP, ang tawag dyan ay mandatory at yung WISP Plus ay voluntary, which all fall below under my SSS pension booster. And for 2024, ang projected po na earnings ng ating My SSS Pension Booster for both the mandatory and voluntary ay 7.2%. Okay? So, for 2024, ang mandatory My SSS Pension Booster natin ay 20,000 to 30,000 pesos. At automatic na yan na magiging yan yung MSC mo, no? Kapag ikaw ay kumikita niyan, hindi mo na kailangang mag-enroll. Kasi kapag greater than 30,000 this 2024, ay kailangan mo pang mag-enroll at mag-open ng account sa SSS. Okay? 2024 onwards, ang mandatory ay 20,000 to 35,000 na, no? At ito namang voluntary, yun yung MSC na greater than 35,000 pesos. Okay? So, yan yung ating My SSS Pension Booster. Okay. So, paano yan gagana? Let's say we use a 7% annual interest doon sa idadagdag natin na
contribution natin sa My SSS pension booster natin. Let's say, nagdagdag ka ng additional na 5,000 pesos na monthly savings mo, no? For 5 years, no? Diyan sa ating My SSS pension booster natin, no? Ang makukuha mo ay additional na 2,400 pesos na monthly pension. Okay? So, ang ibig sabihin nito, every month, nagbabayad ka ng 5,000 pesos na contribution sa SSS for 5 years. Okay? Ang magiging additional mo na monthly pension, given an interest rate of 7%, ay nasa 2,400 pesos per month. Ngayon, kung patatagalin natin yan, magiging 10 years yung paghuhulog mo ng 5,000 pesos per month at 7% interest. Ang additional na monthly pension mo when you retire ay 5,600. Kapag 15 years, naku, alam nyo na ang kwento na ito, no? Pataas na ng pataas. 10,500 na. Kapag 20 years kang nagbabayad ng 5,000 pesos every month sa My SSS Pension Booster mo at 7% ang kanyang interest, ang additional monthly pension mo na ay 17,300 pesos. So, nagiging parang sky is the limit na siya, no? So, 17,300 pesos kung kuwari 20 years ka na nagbayad ng 5,000 pesos ano, per month. 17,300 pesos yung monthly pension mo plus yung 17,300 pesos din na makukuha mo doon sa regular kung ganun yung ginawa natin, kung yan yung makukuha mo, no, bisa example natin kanina. So that would be already how much? 34,600 pesos, no? Na monthly pension. O, di ba? So gumaganda na siya. Okay. Paano naman sir kung mas kaya ko pang magdagdag, no? Hindi lang 5,000. Magdadagdag pa ako ng more than 5,000. Let's say, ayan o, 10,000, 15,000, 20,000, and 25,000. O, ayan ha. Kinompute ko na. Kung 10,000 pesos, ito yung makukuha mo na additional monthly savings kung nag-save ka ng 10,000 for 5 years, 10 years, 15 years, and 20 years. Para naman kung 15,000? O, ito siya. Okay? Pag 20,000 per month yung nilagay mo, ikaw na ang maraming pera. Yan yung additional na monthly pension mo. At kung 25,000, ito yung monthly pension mo. Okay? Paano naman, sir? Kung 25 years or 30 years, 35 years, or 40 years ako na magdadagdag ng aking contribution sa SSS ng 5,000 pesos. Yan yun, makukuha nyo. O pwede nyo ng i-screenshot yan para meron kayong estimate. Pero gusto ko lang i-remind na ito po ay projected interest rate ang ginamit natin, 7%. Maaari kasing ito ay tumaas or bumaba, depende sa performance ng market, no? Kung anong available sa market at saka ng performance na rin ng investments ng SSS. Okay? So to summarize, how do we increase our SSS pension? Okay? So the first one that we need to do, maximum MSC yung gagawin natin for the last 5 years. And then damihan natin yung ating credited years of service at magdagdag tayo sa ating My SSS pension booster. Ayan ha. So yan yung tatlong bagay na po pwede nating gawin para ma-increase natin ang ating SSS pension. At syempre, ang role naman ng gobyerno dyan ay dapat alagaan nila ito, protektahan nila ito. At ako nga, no, sa mas maganda sana na i-assure ng gobyerno na 7% yung minimum na interest na ibibigay dyan. Total, ang makikinabang naman po ay ang taong bayan. Oo, ha? So sana naliwanagan kayo sa ating explanation ngayon ha kung paano gumagana yung ating My SSS pension. Okay? And sa tinanong natin kanina, no? Sa tinanong natin kanina, sa halaga ng contribution sa SSS, wala pa rin bang tatalong private insurance company or pension provider dito? So meron tayong 637 votes, no, nang yan. At ang nagsabi na oo, totoo 'yan, no, na walang tatalo sa SSS
dahil madaming benefits na makukuha at garantisado ng gobyerno at ito po ay ano pa 'no, sa based on the amount na binibigay natin, mas malaki talaga yung nakukuha 'no. At ang nagsabi naman ng false ay 16%. Okay, i-cha-challenge ko yung nagsabi ng 16% na yan kasi mas sulit daw sa private sector. Ipakita nyo nga sa akin kung anong private sector ang nagbibigay with the same amount na ibinabayad. Kasi baka naman yung binabayad nyo mas malaki. Siyempre, mas malaki yung makukuha nyo. Pero with the same amount na ibinabayad, mas higit yung makukuha from the private sector kaysa sa SSS. Ipakita nyo po yan sa akin kasi wala pa po akong nakikita. Okay? So, ano lang po yung ibig sabihin yan para sa akin, no? Suportahan muna natin ang SSS kung ating retirement ang pag-uusapan bago tayo mag-entertain ng iba. Ayan, no? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.